reprieve. Isang abogado patay sa pamamaril sa White Plains, Quezon City. Sa Amerika, isang eroplano nag-emergency landing sa isang beach sa Queens, New York. At Chris Aquino, may mensahe na sa napapabalitang pag-debate ng ex-husband na si James Yap at aktres na si Isabel Oli. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na po ang mga unang balita. Mga igan, pag-igihin pa ang pagtitipid ng kuryente dahil tataas po ang singil ngayong Abril. Nagtaas kasi ng 20 centimos per kilowatt hour ang generation charge ng Meralco. Katumbas yan ng dagdag singil ng 40 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour kada buwan. Darito ang report ni Bernadette Reyes. Todo tipid na si Aling Susan Apan ngayong bakasyon ng kanyang mga anak. Siyam na raw kasi silang lahat na buong araw mananatili sa bahay, kaya tiyak na lalaki ang kanyang bill. Pero gustuin mang magtipid lalo na't summer. Mayroong mga appliance na hindi raw talaga pwedeng patayin. Sa kuryente po, ano pang pagtitipid? Wala. Pagkapatay namin lahat ng ilaw. Bukas yung TV ventilador lang. Pero hindi na lang inaasahang pagtaas ng konsumo ang asahan ngayong Abril, kundi ang mismong pagtaas ng generation charge sa inyong Meralco bill. 20 centavos per kilowatt hour ang dagdag singil sa generation charge. Kaya ang generation charge na dating 4 pesos and 85 centavos per kilowatt hour, magiging 5 pesos and 5 centavos na. Ang taas singil na iyan, katumbas ng 40 pesos para sa isang bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan at 60 pesos naman para sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt hour. Meron pong increase doon po sa charges from the WSM at mainly due to adjustments na nagpe-pertain po sa costs from last May 2010 that were billed only this month. Spot market has to evaluate it. So sometimes it takes time in that lag. Pero dagmahal man ayon sa Meralco, mas mura pa rin daw ang generation charge ngayong buwan kumpara sa kaparehas na panahon noong 2010. Pero para makatipid pa rin ang mga tulad ni Aling Susan, may mga tip ang Meralco ngayong summer. Iwasan ng mayat-mayang pagbukas ng ref. At isahin ng pamamlansya na kung maaari gawin daw sana sa gabi. Appliances work doubly hard kapag po warm weather conditions in addition to more members of the household using electricity. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting. Kaugnay po ng balita kaya mausap natin si Ma'am Dina Lumotan, Senior Public Relations Representative for External Communications ng Meralco. Ma'am Dina, good morning. Yes, good morning, Igan, sa nakikinig. Anong dahilan po at kailangan itaas yung generation charge ng Meralco? Oo. Well, yung pagkakabili namin ng kuryente sa iba-ibang mga suppliers ng kuryente, medyo nagtaas dun sa tinatawag na sa WSM. Ito yung Wholesale Electricity Spot Market. Nagkaroon ng pagtataas at ito'y nagdulot ng pagtaas din, syempre, ng singilin sa amin. So ito naman ipapasa namin sa consumers na wala pong mananatili man sa Meralco ni isang sentimo, no? So ito nga at may kasama pa yan na siningil, no, na hindi po nasingil last May of 2010. No, kaya sama-sama yan, Igan. So talagang tama yung panawagan ninyo. Dapat po pagtitipid ang ating isa-isip sa ngayon, especially now, Igan, no, na bakasyon, yung wag ho masyadong madalas pagbubukas ng refrigerator. Ang computer ho, pag siguro magla-lunch tayo or something, i-turn off po ang monitor. No, yung pinaka-screen niya, Igan, kasi 60% ng konsumo ng kuryente ng computer mo ay nanggagaling dyan sa monitor. No? At yung pagnood ng television, well, sana ho, wag ho masyadong madalas o madaming na ginagamit dahil syempre ho, mas madaming ginagamit, mas mataas po ang konsumo. At sa air conditioning unit, napansin ko, Iga, may nagsasabi, fina-fan daw nila. Pag electric fan po, because ang wattage po ng aircon ay malaki po ang kaibahan sa electric fan. So, pwede ho, patayin natin ang aircon, mag-electric fan muna tayo, at yun ho mga paggamit din ng ilaw. Kung di naman ho kailangan, for like hallways, siguro yung mas mababang wattage. At saka pag po mag-convert na po kayo sa tinatawag na compact fluorescent lamps or CFL, dahil ang 60 watts na incandescent bulb, mabibigay po yung ganun liwanag sa isang 16 watts na CFL. Magkano ho ba siningil ng dagdag ng WSM?
Ang Wesem nagtaas siya ng para 5 pesos, mga more or less 5 pesos. 5 pesos. Oo, yes, oo. So, May ang pagbaba doon sa ibang, ngunit medyo malaking adjustment doon. So, ito Oo. naman sa amin ay ipapasa lang. Kasi di ba, sa industriya, 3 ang major players. Ang generation, ayun na nga, pinagkukuha na natin yung mga IPPs, tapos Napocor, at saka po yung Wesem. So, Okay. yun po halo-halo. Bakit 5 pesos sila tapos ang conversion nito pag Meralco na 40 to 60? Well, yung Ano pa yung actual ibang figures, hindi, factor? kasi mixed ito eh. Igan Oo. sama-sama, di ba, no? So, kumbaga, yung rates nila, pag sasama-samahin mo, and you get itong, yung magiging pinapasa namin the following month. Kasi sinisingil sa amin yan the previous month, di ba? So, itong sinisingil namin ngayon, yung siningil nung Marso sa amin, na ipapasa namin sa consumers namin itong Abril. Okay, walang problema sa power supply. Sa ngayon, wala naman. Wala naman. Pero alam mo, Igan, siyempre, ina-expect nila pag summer, tataas ang pangangailangan. So, sana ho magtipid. Kasi, like, isang oras lang to sa Earth Hour, di ba, nakatipid ng mga 233 megawatts. So, kung yun ho, pagtitipid na yun, magagawa po natin sa ibang bagay, hindi ho siguro tayo makakakaroon ng brownouts. Kumbaga, sapat-sapat lang Okay. lamang sa pangailangan natin. Lalo na kung ang mga planta ay well-maintained. Kasi naglulumaan na po yan, nagkakaroon po ng problema, wag po sana magkaroon ng sabay-sabay na pag-out para ho di tayo magkaroon ng kakulangan sa kuryente at ang pagtitipid po ninyo, makakatulong po yan lalo sa, hindi pagkulang ng Oo. supply ng kuryente sa atin. Pakipaliwanag yun, talagang maunawaan namin yung ano ba yung generation charge. Oo. Ito yung sinacharge, ito yung sinisingil sa amin ng mga gumagawa ng kuryente. Kuryente. Kaya generation, di ba, no? So, nandyan yung National Power Corporation, tapos WESM. yung ibang, yung WESM na tinatawag, yung Independent Power Producers, IGAN, no? So, ito yung like yung sa natural gas, yung first gas, kumukuha kami dyan. Tapos yung yung sa National Power Corporation, isa sa pinakamurang nagsusupply sa amin, ngunit hindi nila mabibigay sa amin lahat ng pangangailangan ng Meralco dahil they have their own customers. Okay, maraming salamat, Ma'am Dina. Thank you and good morning again sa inyo lahat sa unang hirit. Good morning. Dina Lumota po, Senior Public Relations Representative for External Communications po ng Meralco. Dagdag sahod para sa mga kawani sa Hudikatura inanunsyo na ng Malacanang. Pero ang mga minimum wage earner, kailangan pa raw maghintay dahil hanggang ngayon pinag-aaralan pa rin ng National Wage Board kung dapat nang magpatupad ng umento. Narito ang report ni Tia Arcangel. 4 na taon nang nagtatrabaho sa Publishing and Services Company si Bot De Leon bilang maintenance personnel. Nasa minimum wage ang kanyang kinikita. Wala pang 7,000 piso kada buwan. At kahit wala pa raw siyang asawa at mga anak, aminado si Bot, kapos siya sa budget. Kulang mo yung budget to. Bakit? Sa pamasahe, sa pagkain, saka sa gastusin pa na iba, sa iba. Bati daw ito ng Department of Labor and Employment, kaya pinag-aaralan na raw ngayon ng National Wage Board kung may nananaig nga bang supervening event o sitwasyon kung saan hindi na bumababa ang presyo ng pangunahing bilihin. Kapag natukoy na mayroong tinatawag na sustained price increase, pwedeng isantabi ang 1-year ban na nagsasabing di pwedeng magtaas ng minimum wage kung wala pang 1 taon mula nang huling magkaroon ng wage hike. July 2010 nang magtaas ng 22 pesos ang minimum wage sa Metro Manila. The process is there. We have to go through that process. And in instances where the wage boards are asked to decide, the assurance is that the wage boards can decide and move very quickly. Pinag-aaralan din ng DOLE kung maaring dagdagan ng non-wage benefits tulad ng cost of living allowance o COLA sakaling di maaprubahan ang panibagong wage hike. Ayaw munang paasahin ng Department of Labor and Employment ang mga manggagawa na sumasahod ng minimum wage. Pero sa ngayon, pagtitiyak nila, kanilang kapakanan ang prioridad sa kanilang mga pag-uusap. Noong Marso, nasa 4.3% ang inflation rate sa bansa. Nauna nang sinabi ng Pangulo na kung papalo ang inflation rate sa 5%, posible magkaroon ng dagdag sahod. Pero kung ang mga manggagawa kailangan pang maghintayan ng anunsyo mula sa DOLE, inanunsyo naman ng Malacanang ang dagdag sahod sa mga miyembro ng Hudikatura. Mas lumalamang po ngayon kasi yung sweldo ng mga ibang empleyado sa birokrasya, sa executive, dun sa judicial